So mga sangkay, tingnan po natin yung sitwasyon ngayon sa arestuhan nitong mga sinasabing magnanakaw, sinasabing mga nangurap, mga sangkay sa Pilipinas, at kasama po dyan mga sangkay ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla. At ngayon mga sangkay, mukhang ididiretso na po sa kanyang kulungan ang dating senador. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ito ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Okay? Makikita po yan sa baba. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito ang balita mga sangkay. No? Ito yung kaganapan ngayon kay Senator Bong Revilla. Mainit po ang sitwasyon mga sangkay. Ayan. Yung una, yung una! Oo, okay, okay. Pasok! Napapasok na po. Okay na po. Paul, papasok na! Paul. So ito po ay, ayon sa report, dadalhin daw po si Senator Bong Revilla sa Quezon City Jail. Ano, papunta si dating Senador Bong Revilla mula sa Sandigan Bayan patungong Quezon City Jail sa Payatas kung saan siya nakatakdang iditinig. Yung una! Oo, okay. Ngayon, ito mga sangkay. Ito naman, ito po yung dinala sa Sandigan Bayan ng 2 sa 6 na co-accused ni dating Senador Bong Revilla Jr. para sa return of warrant na isinampang malversation case nandito na ang kaugnay ng Ghost Flood iba Control pang mga co-accused projects. sa umunoy maanmalyang flood control project. Dumating ngayon lamang ang mga taga National Bureau of Investigation at hinihintay lang natin kung sino yung bababa dito para ma-confirm natin. Pero from afar kanina nakita natin na nakita natin hindi natin masyadong ma-confirm pero ayan, mga naka-orange sila na shirt. Ayan, mga naka-mask. Dumating na sila dito ngayon lang para to dun sa after nga mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila. Bakit kasi nauso yung korupsyon sa loob no? Ayan tuloy. So i-confirm lang natin kasi mga naka-mask. Parang sila Mahirap magbigay ng information. Bryce Hernandez ata yan. Tingnan lang natin yung ano. Sir, sino po yung dalawa? Yung ano po, sir? Tsaka? Okay. Sir, iwan niyo na yung dalawa. Baka maiwan to. Susunod yun. Susunod po sila. Okay, so yan. For context dun sa mga kapuso natin na ngayon ay nakatutok dito, dumating po dito yung iba pa na mga co-accused din sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanmalyang flood control project sa may Bulacan. Yan. Linisin ko lang yung lens sorry ha. Grabe, no? January, pero akala natin December yung pinakamainit. Ayan. Mukhang ito po, January sorry po. for the nagulat kami bigla kasi we were all waiting na makalabas na si dating Senador Revilla dito sa Sandigan Bayan, but we already had information kanina na merong darating from NBI. So, dumating ngayon dito, may 2 binaba, pero ang sinabi sa atin kanina, yung isa dito ay yung isa raw
sa mga accountant na accused. Okay. So, isa sa mga mga sangkay, isa sa mga kinasuhan, mga taga DPWH. Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Ito po yung kakapasok lang na balita, biyahe ng convoy ni dating Senador Bong Revilla papuntang Quezon City Jail. Matapos iutos ng Sandigan Bayan ng na doon pansamantalang ikulong si Revilla kaugnay sa isinampang kasong malversation sa 92.8 million ghost project sa Pandi, Bulacan. So, non-bailable po yan. May isa po mga sangkay, bailable siya. Ito po, Bong Revilla. Wag kayo malito kasi baka malito kayo, mga sangkay, na bakit ganun si Bong Revilla? Akala ko ba non-bailable? Hindi po kasi, mga sangkay, itong kasong graft, pwedeng magpiyansa. Ayan po, naglagak po ng 90,000 na piyansa si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa hiwalay na kasong graft na isinampa laban sa kanya ng Sandigan Bayan, 4th Division. Ang kaso ay may kaugnayan pa rin sa umano'y 92.8 million ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Samantala, una nang inutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pansamantalang detensyon ni Revilla sa New Quezon City Jail sa payatas kaugnay sa kasong malversation. Itong malversation, non-bailable na po yan, mga sangkay. Ito yung rason kung bakit siya ngayon on the way na sa kanyang kulungan. Okay? At doon daw po ito sa may payatas. Ngayon, mga sangkay, ito po yung video kung saan sinusundan ng mga reporter itong si Bong Revilla. Papunta po tayo ngayon sa Quezon City Jail sa Payatas. Nakabuntot po tayo sa convoy ni dating Senador Bong Revilla. Galing po kami ng Sandigan Bayan. Ang utos po ng Sandigan Bayan ay ikulong si Revilla sa Quezon City Jail, doon po sa may Payatas. Ito po, nakasunod po kami sa convoy na magdadala po kay Parang ito ata Revilla sa Quezon City Jail. Parang ito ata yung pinakita dati ni PBBM, na DILG Secretary ata yun, mga sangkay, na niready na daw po ni PBBM yung kulungan sa Quezon City Jail. No? So, kaya sinabi sigurong pansamantala doon siya ilalagay kasi didinigin itong kaso at non-bailable po ito. Ito po ay para sa kasong malversation. So, doon dadalhin yung lahat ng mga korap siguro. Na kaugnay sa 92.8 million peso ghost project sa Pandi, Bulacan. Ang sinasabi kasi ng ombudsman sa kanilang sinampang kaso, nakipagsabuatan si Revilla, mga engineer ng DPWH First District Engineering Office, accountant at cashier doon para daw mailabas yung pondo pampagawa ng flood control project doon. Pero base sa investigasyon ng ombudsman, mga nakausap nilang testigo at mga inspection, walang nakita yung flood control project doon. Grabe. No? Kahit pinondohan ng milyong piso. Ang So ito lala, po no? ngayon po ay nasa Litex na kami. Papunta ng Payatas. Ayan, papasok na po yan sa Litex. Ilang minuto na lang makakarating na po kami sa Quezon City Jail. Bagong kulungan po yun. Bagong patayong kulungan. Ayun, yun na nga Sa ata yun. Quezon City. Yun po ay sa under supervision ng BJMP. So, on the way sila. Ito, tingnan natin. Nakalagpas na po kami ng Litex na sa IPP Road na kami ngayon. Sobrang lapit na lang yan. Naka-convoy pa rin po kami dito sa van na magdadala po or sakay si Senador Bong Revilla. Siya po ay makukulong para sa kasong malversation. May isa pa po siyang kaso graft. Yung po ay bailable. Nakapagpiansa po siya doon kanina. Pero yung pangalawa niyang kaso, itong malversation, non-bailable po ito. Kaya ang utos po ng Sandigan Bayan, ng korte, ay ikulong si Revilla dito sa Quezon City Jail. Ito, lumiko na kami.
papasok doon sa kalsada Okay, malapit papunta na. ng City Jail. Ito na yon mga sangkay. Okay. Papunta So, tingnan natin kung meron ng balita tungkol sa mga sangkay, sa kanilang pagdating. Okay. So, wala pa, no? Wala pa tayong balita kung nakarating na mga sangkay doon. Well, abangan po natin ito, pero ayun na nga po, doon po makukulong si Senator Bong Revilla. Kung naalala niyo mga sangkay, yung jail na pinakita po ng DILG nakaraang taon mga sangkay na niready na nga po para sa lahat daw po yun ng mga korap. Doon sila magsasama-sama. Okay, so nangyayari na mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.